Hinahanap ng mga pulis sa Ohio ang suspect na pumatay sa isang dentista at asawa nito sa kanilang bahay at ngayon ay may malaking pahiwatig na sila. Pakitingnan mong mabuti ang video na inilabas ng pulis sa Columbus. Sinasabi nilang interesado ang taong ito sa kaso ng pagpatay kina Spencer at Monique Tepe. Patay na natagpuan sa bahay ang mag-asawa 1 linggo na ang nakalipas dahil sa pamamaril. Ligtas naman ang kanilang mga anak na nasa loob din ng bahay. Ibinahagi ng pamilya ni Spencer at Monique ang hinala kung sino ang posibleng may nais manakit sa kanila. Ito ay kaugnay ng kasong iniharap ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sandali lang bago tayo magsimula sa episode na ito ng On The Case, isa sa mga pinaka-pinapanood na palabas sa YouTube, gusto ko munang pag-usapan ang ating partner at sponsor. Morgan & Morgan, ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika. May higit 1,000 abogado at nakabawi ng 25 bilyon para sa mahigit 500,000 kliyente. Kamakailan, may kliyente sa Florida na nakatanggap ng 12 milyon kahit 300 at 50,000 lang ang alok ng insurance. Sa Pennsylvania, may kliyenteng nakatanggap ng 26M, 40 beses higit sa insurance offer. Pinapadali ng Morgan & Morgan ang paglaban para sa iyo. Pwede ka pang magsimula ng claim gamit ang iyong telepono, kaya kung ikaw ay nasugatan, pwede kang magsimula ng claim sa forthepeople.com/OTC. Pwede mong i-click ang link sa ibaba o i-scan ang QR code sa iyong screen. Kaya tiningnan ko ang taya ng panahon para sa umaga ng Disyembre 30 sa Columbus, Ohio. Iyan ang umaga na ayon sa pulisya pinatay sina Spencer at Monique Tepe. Mula alas 2 hanggang alas 5 ng umaga, nasa 20°C ang temperatura. Ngayon isipin mo kung gaano yung kalamig habang pinapanood mo ang bagong video mula sa pulisya sa Columbus. Bakit kaya may naglalakad mag-isa sa eskinita sa 10 oras ng gabi? Sa pagitan ng 2:05 ng umaga habang 20 degrees lang ang temperatura? Bagong labas na video mula sa pulisya ng Columbus ang inaasahang makakatulong sa paglutas ng kaso. Sinabi nila na hindi nila alam kung ito ang taong pumatay sa mga Tepe pero kinokonsidera nila ang taong ito. Isang taong interesado sila at makikita mo na ang taong ito ay may suot na itim na coat, may hood, kulay abong pantalon at itim na sapatos. Mukhang lalaki siya at mukhang nakayuko siya, hindi malinaw kung sinusubukan niyang itago ang mukha niya mula sa mga surveillance camera. Kagaya nito. Pero medyo kakaiba rin ang lakad niya. Sa tingin ko kapag pinanood mo ang video na ito, maaaring pigeon-toed ang tao. Nakakatuwang pagmasdan ang postura niya habang naglalakad siya sa eskinita. Ngayon gusto kong ipakita ito sa inyo dahil galing ito sa Google Maps at ito ay larawan mula sa itaas kung saan nakatira ang pamilya Tepe. Makikita mo dito ang ayos ng bahay nila. Meron silang bahay na parang duplex na nakakabit sa iba pang mga bahay. Makikita mo na may eskinita sa likod ng bahay nila. At mukhang ito ang eskinita na nilalakaran ng tao. Ang pamilya Tepe ay may hiwalay na garahe, kaya mukhang ito ang eskinita na dinadaanan mo para makapasok at iparada ang iyong sasakyan sa loob. Ayon sa pulisya, walang palatandaan ng puwersahang pagpasok sa bahay nung umaga ng pagpatay. Hindi pa malinaw kung naniniwala silang dumaan ang suspek sa likod, harap o bintana. Nakita namin mula sa ilang video ng mga lokal na balita na nagpapakita ng bahay na mukhang may ring doorbell camera sa harapang pinto ng bahay ng mga Tepe. Hindi malinaw kung may naitala yon. Sinabi rin ng Columbus Dispatch na may police camera na nakapwesto malapit sa bahay ng mga Tepe. Pero sa ngayon, hindi pa malinaw kung may naitala ang camera na iyon o kung gumagana ba ito nung gabing pinatay ang mga Tepe. Bago ko talakayin kung paano tumugon ang pamilya ni Spencer at Monique sa bagong video, ipapaliwanag ko muna ang lahat ng nalalaman natin hanggang ngayon. Narito sina Spencer at Monique Tepe sa aktual na video ng kanilang kasal noong 2021 at mukhang bahagi ng video na ito, kahit papaano, ay kinunan sa bahay kung saan natagpo ang patay ang mag-asawang ito noong Disyembre 30. May 2 anak ang mag-asawa, edad 4 at 1 taon na nakakadurog talaga ng puso. Kung may magandang balita sa ganitong kwento, ligtas naman ang mga bata sa pisikal na aspeto. Mayroon ding golden doodle na aso ang mag-asawa. Hindi rin nasaktan ang asong iyon. Ang mga bata at ang aso ay kasama na ngayon ng kanilang mga kamag-anak. Si Spencer ay dentista sa Athens, Ohio at 75 milya. Ang layo ng biyahe niya mula Columbus kaya mahaba ang nilalakad niya. Batay sa talambuhay sa website ng kanyang dental clinic, nagtapos siya ng dental surgery sa Ohio State noong 2017 at mahal niya ang kanyang trabaho. Malaking tagahanga siya ng Ohio State Buckeyes at Cincinnati Bengals. Lumaki malapit sa Cincinnati, mahilig mag-golf, maglakbay, at higit sa lahat, mahal niya ang oras kasama ang pamilya. At
Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa kanyang pamilya, tinutukoy natin si Monique Tepe na nag-aral din sa Ohio State. Mahilig siyang mag-bake, isa siyang ina. Ayon sa Columbus Dispatch, si Spencer ay ang kanyang pangalawang asawa. Nagpakasal siya sa isa ring estudyante ng OSU noong 2015, ngunit naghiwalay sila noong 2017, wala silang naging anak. Ayon sa pahayagan, mukhang maayos na naayos ang kanilang diborsyo ngayon. Sina Spencer at Monique ay maglilimang taon na sana sa kanilang kasal. Ikinasal sila noong Enero 30, 2021 sa Columbus. Ang video ng kasal ay kuha ng isang kaanak na pumayag gamitin ito. Sa tingin ko, kapag napanood mo ito, marami kang malalaman tungkol sa mag-asawang ito at sa pagmamahalan nila. Patuloy rin nitong pinupukaw ang tanong na sinusubukan nating sagutin ngayon. Na ang tanong ay, sino ang gustong manakit sa mag-asawang ito na may dalawa ring maliliit na anak at mukhang namumuhay ng maayos? Sa katunayan, dati siyang miyembro ng Big Brothers program sa Ohio. Tinutulungan niya ang ibang tao. Sa ibang paraan, isang misteryo at trahedya ito. Talakayin natin ang nalalaman natin sa nangyari noong Disyembre 30, araw ng pagkamatay ng mga Tepe. May mga 911 na tawag mula sa mga kaibigan at nag-aalalang katrabaho noong umaga na yon. Pakinggan mo ito. Sinuri ng pulisya ng Columbus si Kevin. O, Gusto kong humingi ng walnut check para sa isang tao sa kanilang bahay. Unang tinawagan ng dental clinic ni Dr. Tepe ang pulis nang hindi pumasok si Spencer sa trabaho noong umaga. Si Spencer na higit 15 ay di pumasok ngayong umaga at di rin namin siya o pamilya niya makontak. hindi siya pumasok sa trabaho. Tama ba? Sige, may problema ba sila sa kalusugan? Naging maaasahan siya pero di namin makontak pati ang pamilya, asawa o sino mang nasa bahay na yon. Dalawang bata ang nasa bahay. Ako ang may-ari ng negosyo sa Florida. Ipinaalam sa akin ng empleyado ko na wala siya sa trabaho at siya ang nagpapatakbo ng opisina. Kaya ginawa ang tawag mga 9:00 ng umaga. Sinabi ng boss ni Spencer na nakabakasyon siya sa Florida pero may mga tawag pa rin siya mula sa nag-aalalang katrabaho. Hindi dumating si Dr. Tepe. At kayo ba ay nakatanggap ng iba pang balita tulad ng mga tawag tungkol sa kanya o kaya ay tungkol sa isang aksidente sa sasakyan o anumang ganoon? Wala naman, minsan may mga tao lang talagang hindi pumapasok sa trabaho. Siguro hindi ko rin alam. Ngayon, gaya ng sabi ng dispatcher, normal na lang ang hindi pagpasok ng iba sa trabaho. Kitang-kita mong nag-aalala ang boss ni Spencer dahil mahal niya ang opisina at hindi siya taong hindi pumapasok. Alam ko lang siya ang pinaka kasi palaging nasa oras at lagi kaming kinokontak kapag may problema. At hindi niya alam paano sabihin. Sobrang nag-aalala kami kasi hindi ito normal sa kanya at hindi rin namin makontak ang asawa niya na mas nakakabahala. 20 minuto ang lumipas, 9:22 na. Diyan pumasok ang isang pulis sa bahay ng mag-asawang Tepe. Pero walang sumagot sa pintuan ng bahay nila kaya umalis na lang ang pulis. Nag-umpisa nang tumawag sa pulis ang mga nag-aalalang kaibigan tungkol sa mag-asawang Tepe. Pumunta talaga sila sa bahay ng mag-asawa at sinabi nilang narinig nila ang mga bata sa loob ng bahay. Nangyari ito bandang 10:00 ng umaga. Sige, ano po ang emergency dyan? Kailangan niyo po ba ng medical na tulong? Siguro pareho, sa tingin ko, hindi ko alam, nag-aalala lang talaga ako. Nagkaroon kami ng tawag dyan, kumatok sila sa harap at likod na pinto ng maraming beses pero walang sumagot. Walang sumagot. Naririnig ko yung mga bata sa loob at parang may sumigaw. Hindi kami makapasok ngayon. Hindi ko alam kung dapat kong basagin ang pinto o basta pumasok na lang. Nandoon ka ba nung nandoon ang pulis? Kakarating ko lang mga 5 minuto na ang nakalipas, wala ako doon. Sige, ayos lang. Magpapadala kami ng mikropono sa'yo. May isa pang tawag mula sa trabaho ni Spencer. Hindi pumasok sa trabaho ang boss namin at 3 oras na naming hindi siya makontak habang nasa site kami. Sige, nakausap ko na ang isang tao doon. Sige, tinitiyak ko lang na may tumawag na. Makalipas ang 5 minuto, may isa pang tawag na nangyari. Dito nagsimula ang kwento ng mga kaibigan at katrabahong nag-aalala sa mag-asawang hindi sumasagot sa telepono. Isang dentistang hindi pumasok sa trabaho at asawang hindi alam kung nasaan. Biglang nag-iba ang kwentong ito sa paraang ayaw ng lahat. Ang bangkay. Hindi insurance phone ang kaibigan natin. Matagal lang kami sa banyo. Sino lang ba ang dumating dito? Ayun, mukha siyang patay. Nakagwantes siya at nakahiga sa tabi ng kama, hindi sa kama. Sa dugo na ito, di na ako lalapit pa sa dagat kaysa riyan.
Sige, grabe, hindi talaga siya nagbabasa ng kahit ano. Parang ganun ba? Parang sige, hindi ko alam, Pam. At kailan yung huling beses? May isang tao. Um, Parang oo, kahapon siguro paano niya 37. Gumagamit ka ba ng droga o anumang katulad nun? Hindi. Ay hindi. Okay lang, sige. Bata pa talaga mag-isip ang bata. Sige, papunta na kami. Kaya natagpuan ng nag-aalalang kaibigan ang katawan ni Spencer sa bahay. Tungkol sa kotse, narinig nilang may mga batang sumisigaw sa loob, sabi ni Bonnie. Ngayon, nakakatanggap kami ng isa pang tawag na nagsasabing may katawan siya sa loob. Tama yon. Copy. Umiiyak ka. Narito ang dispatch na nahanap namin kung saan ang pulis ay humingi ng dagdag na unit sa bahay ng mga tepe. Isang tao ang tumatawag sa TFP nakahiga sa tabi ng kama at masayang kasama siya. Nang pumasok ang mga pulis sa bahay, natagpuan nilang patay na si Spencer Tepe, pati na rin ang kanyang asawang si Monique. Sabi ng WSYX Television si Doktor, si Tepe ay binaril ng maraming beses at si Monique ay may isa o higit pang tama ng bala sa dibdib. Wala pang murder weapon ang pulis at hindi rin nila pinaniniwala ang murder-suicide ito. Ayon sa ulat, nakakuha ang pulis ng 9mm shell casing sa pinangyarihan. Ngayon mukhang kinumpirma na ng mga autoridad sa Ohio na mga tama ng bala ang naging sanhi ng pagkamatay ni na Spencer Tepe at Monique Tepe. Pareho silang namatay dahil sa tama ng bala. Hindi pa tapos ang huling otopsya at hinihintay pa ng pulis ang toxicology results ayon sa bagong ulat ng lokal na media. Ngayon puntahan natin ang isa sa mga malalaking bagong impormasyon na sinusundan natin mula sa pulisya. Balikan natin ang video ng taong ito na itinuturing na person of interest. Dahil bahagi ito ng mas pinaikling timeline na mas pinasikip pa ng mga pulis nitong mga nakaraang araw. Noong Enero 2, nag-post ang mga pulis na humihingi sila ng anumang video mula sa paligid ng bahay ng Tepe mula hating gabi hanggang 9 AM. Noong Disyembre 30, alas 9 ng umaga tumawag si Spencer, boss ni Tepe, sa 9 na isang dahil nag-aalala siya na hindi pumapasok si Spencer sa trabaho. Pagkatapos, makalipas ang ilang araw, mas pinakipot pa ng mga pulis ang oras mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 5 ng umaga. At dyan natin nakita ang bagong video ng taong interesado sila na nasa paligid ng bahay ni Tepe sa pagitan ng mga oras na yon. Kung papanoodin mo ulit ang video na ito, hindi ito ang pinakanatatanging lakad na nakita mo. Pero sigurado ako na may ilang katangian kang mapapansin sa tindig at lakad ng taong ito, pati na rin sa paraan ng kanyang paglalakad. Sana makatulong ito para maalala ng tao kapag nakita ang video na ito. Pati siguro ang kulay abong pantalon at jacket, kahit malabo ang video, mahalaga ang kahit anong detalye para maresolba ang kaso. Ngayon si Rob Misla, asawa ng kapatid ni Spencer, ay nakausap si Ashley Banfield sa News Nation. Ito ang sagot niya tungkol sa video ng taong kinainteresan nila. Oh, ganun ang una kong nakita. Sa tingin ko, alam mo yun, mukhang kahina-hina lang tao talaga doon. Pwede rin naman na, alam mo yun, may isang tao lang na pauwi na lasing galing sa bar. Sabi ni na Rob, Spencer at Monique, gustong-gusto sila ng mga tao. Iniisip mo ba ang mag-asawang ito? Ibig kong sabihin, kahit yung mga taong hindi naman talaga nila kilala, naguguluhan kung bakit may gustong manakit sa kanila. Sabi ni Rob, wala namang kaaway ang mag-asawa na alam niya. Wala siyang kilalang gustong manakit sa kanila. Sinabi rin niya ito tungkol sa kung iniisip ba niyang may nasaksihan ang mga anak ni Tepe sa nangyaring karahasan sa kanilang mga magulang sa loob ng bahay. Sa alam ko, wala akong alam. Hindi ko iniisip na nandoon sila, hindi ko iniisip na nakita nila ang nangyari. O kahit papaano, gusto kong paniwalaan yon mula sa puso ko. Kaya, Sabi niya, mukhang di alam ng mga bata ang tunay na nangyari sa bahay at sa magulang nila. Dagdag pa niya, nasa mapagmahal na kamay sila ng pamilya. Nag-launch ang pamilya ng GoFundMe page na ngayon nakatanggap na ng halos 160,000 donasyon hanggang Martes ng umaga. Naglabas ng pahayag ang pamilya habang tuloy ang investigasyon. Babasahin ko ito para sa inyo. Mabilis na sipi. Labis kaming nagdadalamhati sa trahedya at pagkawala ni na Spencer at Monique. Sila ay mga natatanging tao na ang kanilang mga buhay ay puno ng pagmamahal, saya, at malalim na ugnayan sa iba. Si Spencer ay tapat na ama, mapagmahal na katuwang at kaibigan sa lahat. Siya ay matalino, maalab at laging tumatanggap ng iba. Nagtapos si Spencer sa Ohio State University, miyembro ng American Dental Association, bihasa sa Espanyol,
at dedikado sa paglilingkod sa kapwa. Naglingkod siya sa Big Brothers, Big Sisters, malaking tagahanga ng Bengals at Buckeyes at namuhay ng masigla, masayahin at mapagbigay. Si Monique ay isang mapagmahal, matiisin at masayahing ina na kilala sa kanyang init. May karanasan siya sa edukasyon ng kabataan. Ipinapakita niya ang malasakit sa lahat ng ginagawa. Mahusay siyang tagapag-bake, maingat magplano at natutuwa sa pagsasama ng mga tao. Ang kanyang kabaitan ay nagpapadama agad ng pagiging komportable sa mga tao. Magkasama, sina Spencer at Monique ay nagbahagi ng isang maganda, matatag at tunay na masayang relasyon. Mahilig silang maglakbay, tumawa at magbuo ng buhay na puno ng pagmamahalan. Ipinagmamalaki nilang maging magulang ng 2 anak at ng kanilang golden doodle at bumuo ng tahanang puno ng saya at pagkakaisa. Lubos ang aming pagdadalamhati at walang makakabawi sa pagkawala na ito. Nakatuon ang pamilya namin na makamit ang hustisya sa trahedyang ito at parangalan sina Spencer at Monique sa pagprotekta sa kinabukasan ng kanilang minamahal na mga anak. Samahan niyo kami ngayon para talakayin ang kaso kasama si retiradong Detective Commander Will Savilar ng Chicago Police Department. Salamat gaya ng dati sa oras mo para sa Law and Crime. Ano ang nakikita mo kapag pinanood mo ang video na inilabas ng pulisya sa Columbus? Sa totoo lang, ipinapakita nito ang isang bagay. Alam mo yon, ipinapakita nitong may isang taong naglalakad sa isang eskinita. Mukhang nangyari ito sa pagitan ng alas 2 at alas 5. Kasi sa tingin ko, pinapaliit nila ang oras ng insidente mula alas 2 hanggang alas 5 ng umaga kung saan nila iniisip na nangyari ang krimen. Kaya may ipinapakita ito at dahil doon, bilang isang investigador, magsisimula akong gumawa ng action. Magsisimula akong maghanap ng mga cellphone tower sa paligid ng lugar na iyon. Tinitingnan kung anong mga numero ang nag-activate sa panahong iyon. Siyempre, makakakita ka ng maraming tao na nakatira doon at ang mga numero nila ay magre-register sa mga cellphone tower. Makikita mong paulit-ulit lumalabas ang mga iyon sa mga tower na ito. Baka swertehin ka at makakita ng numerong di karaniwan o bihira lang lumabas doon. Magsisimula akong maghanap ng cellphone tower papunta sa bahay nila sa direksyong tinatahak niya. Pag napanood mo yung video, masasabi kong di naman ito pinaka natatanging lakad pero medyo nakayuko siya. Meron bang kahit ano mula sa pananaw ng body language na maaari mong mapansin bilang isang investigador mula doon? Sa tingin ko wala namang makikitang alam mo na pagmamadali sa kanyang lakad. Parang naglalakad lang siya ng walang direksyon sa eskinita, hindi nagmamadali papunta o pabalik kahit saan. Kasi kapag tiningnan mo, kagabi lang lumabas yung video na yon, tapos eto na naman, may bago ulit. Isang linggo na mula nang matagpo ang patay yung mag-asawa sa bahay nila. Ikaw ba, ano ang palagay mo sa katotohanan iyon? Na sa ngayon, mukhang iyon lang ang tanging video na inilabas ng pulis? Sa totoo lang, hindi ako nagugulat. Medyo nagulat lang ako na iyon lang ang video na inilabas nila, pero hindi ibig sabihin na iyon lang, pasensya na, iyon lang ang video na inilabas nila. Hindi ibig sabihin na iyon lang ang video na meron sila. Sige, ibig kong sabihin, posible naman at magiging kakaiba talaga kung isipin mo sa panahon ngayon, sa dami ng ring cameras. At sa tingin ko may police camera sa kanto kung saan sila nakatira na iyon lang ang nahanap nila. Sa pagitan ng hating gabi at alas 9 ng umaga, isang tao lang ang nakita nilang naglalakad sa eskinita sa gabi. Naniniwala akong may iba pa. Ako rin, kasi kung titingnan mo yung mga bahay nila, parang may mga bagong tayong mga bahay doon. Alam mo yon, yung mga magagandang duplex na madalas mong makita sa mga syudad ngayon. At tulad nito, ito ay isang Nest camera na parang isa sa mga bago ngayon, tulad ng Ring doorbell. Yung mga kumpanyang ganun, naisipin mo na sa parting iyon ng bayan kung saan maraming bagong tayong mga bahay, meron talagang mga ganong klase ng camera sa paligid. Ayon sa pulisya, walang sapilitang pagpasok. Madalas kong iniisip kung paano natagpuan ang katawan ni Spencer Tepe sa isang kwarto. Ayon sa lahat. Sa publiko, hindi pa sinasabi kung kailan natagpuan ang katawan ni Monique sa bahay. Ayon sa ulat, mas maraming beses siyang binaril kaysa kay Monique. Nangyari ito sa gitna ng gabi, walang sapilitang pasok, pero may katawan sa kwarto. Paano mo ito mauunawaan, yung mga detalye na tila nag-uugnay? Mahalaga ang di sa pilitang pagpasok, kaya nilalak ng mga tao ang kanilang pinto sa gabi. Narito pa ang isa, may aso ang pamilya. Nagising ba ng aso ang mga bata? Bakit hindi nasakta ng mga bata? Tapos na ba agad kaya nagawa na nila at nakalabas na sila ng pinto bago magising ang mga bata? Gumagamit ba sila ng sandata na may suppressor? Posible bang may suppressor sa sandata kaya mas tahimik ito? Pero hindi. Sa pilitang pagpasok, may code entry ako sa pinto ng bahay ko para sa paglilinis. May mga tao, pati mga anak at pamilya ko, yun lang. Kung may code ang pinto at may ibang nakakaalam nito, sino ang mga nakakaalam?
Ibig kong sabihin hindi basta ganun na lang. Ang posibilidad na mapatay ka sa sarili mong bahay ng isang hindi mo kilala sa gitna ng gabi na walang sapilitang pagpasok at walang senyales ng anumang uri ng laban ay talagang napakababa ng tsansa, kaya siguradong may iba pang dahilan dyan. At alam ko, base lang sa napanood kong ilang balita rito, kung saan makikita mo ang harap ng bahay at parang may ring doorbell sa harap. Parang maiisip mo rin na ibig sabihin may security system sa bahay or sa ilang paraan na parang, alam mo yon, binubuksan mo yung likod na pinto. Pwede yung mag-trigger ng iba pa, hindi natin alam kung ganun talaga ang nangyari. Marami ring nakakalimutang mag-set ng alarm sa gabi. Alam mo, kung dun siya pumasok sa likod, baka nakalimutan nilang ilak ang pinto nung gabing yon. Siguro hindi nila nilalak kasi nandun ang garahe, hindi ko rin alam. Ayon sa ulat, nakakuha sila ng ilang 9mm na basyo ng bala. Anong makukuha mong impormasyon mula sa ebidensyang iyon sa lugar? Totoo, makakakuha ka ng fingerprint mula sa ebidensyang iyon pero hindi ko ibig sabihin literal na fingerprint. Pero tuwing tatama ang martilyo sa primer, magkakaroon ka ng natatanging marka. Parang fingerprint ang epekto kapag tatama ang ejector sa casing at itatapon ito palabas. Magiging para lang sa sandatang yon, magiging eksklusibo lang sa sandatang yon. Okay, kaya makukuha mo na yon ngayon. Kung ilalagay mo yan sa database at nagamit ang sandata sa ibang lugar, tulad ng casing mula sa ibang insidente na nasa database na maaari mong i-link ang sandata. I-link ang mga casing sa iba't ibang crime scene, pero para maging mahalagang ebidensya, kailangan mo pa rin ang mismong sandata. Kung hawak mo ang sandata, maaari kang gumawa ng direktang paghahambing at malalaman mo kung alin ang ginamit na sandata sa pagpatay. Para sa ulat na lumabas na si Spencer Tepe ay binaril ng mas maraming beses kaysa sa kanyang asawa, na siya ay binaril ng maraming ulit at na ang kanyang asawa ay may hindi bababa sa isang tama ng bala sa dibdib. Gaano ito kadalas sa mga pamamaril? May ibig bang sabihin talaga yon? Maaaring may nagsabi na pupuntiryahin ko ang taong ito at nandito rin ang kanyang asawa? O baka naman yon ay maaaring bunga lang ng mga pangyayari? Paano mo malalaman kung may ibig sabihin talaga yon? Ibig kong sabihin, maaaring ganun lang talaga ang nangyari at maaari mong tukuyin, mas marami kang makukuhang impormasyon para matukoy ito. Nasaan ang katawan? Ano ang hitsura ng katawan? Baka may nakita siya. Lumapit siya sa taong nasa pintuan ng kwarto. Kung doon nga ito nangyari, Ganun ba? Binaril siya at nahulog siya mula sa kama? Kailangan mong tingnan ang eksena ang magsasabi ng kwento. umuusad ba yung tao? Kailangan ba niyang magpaputok ng maraming beses dahil umuusad yung tao? Natutulog lang ba talaga ang kawawang asawa? Siguro kapag nangyari ito, Oh, at bumabalik talaga ako sa aso kasi yun lang, isa siyang golden doodle. Hindi ako masyadong marunong tungkol sa mga aso. Pero parang yun ang isang bahagi nito pagdating sa tahol at ingay. May dalawa kang anak, isa 4 na taon, isa 1 taon. Hindi ko alam kung gaano karaming impormasyon ang makukuha mo sa isang taong gulang. Sinabi ni Tepe, bayaw ni Spencer sa News Nation na hindi siya naniniwala. Base lang sa mga bata na parang walang alam sa nangyari, na maaaring wala silang nakita. Pero paano mo kakausapin, alam mo yon, ang isang 4 na taong gulang? Sinusuri kung may impormasyon silang maibibigay tungkol sa nangyari nung gabi. ang ginagawa namin ay victim-sensitive interview or victim-sensitive interview. Yung 4 na taong gulang na bata ay dinadala sa isang pasilidad na dalubhasa sa pakikipag-usap sa mga batang nakaranas ng trauma. Hindi kayang gawin yon ng pulis, hindi rin namin kayang gawin yon, wala kaming kagamitan para gawin yon, kaya ginagamit namin ang victim-sensitive interview na ito. Ipinapaliwanag nila at kinakausap ang mga bata sa paraang maiintindihan nila at sinusubukang kunin ang impormasyon mula sa kanila. Hindi ito madali o kaaya-aya at posibleng wala talagang nakita ang mga bata. Hanggang sa punto na pumasok sila para sana mag-almusal o kung anuman, hindi nila mahanap si nanay at tatay. Oh, talagang napakasama, napakalungkot na bahagi ito ng kwentong ito. Sinabi ng Columbus Dispatch na may police camera na nakapwesto sa isang bahagi ng lugar. Hindi pa malinaw kung gumagana ito. Pero ang ibig kong sabihin, alam natin kung ano ang kayang ipakita ng isang Ring doorbell camera, ng Nest camera, tulad sa kasong ito, at kung ano ang kayang ipakita ng ilan sa mga police camera na ito. Alam ko na sa lungsod tulad ng Chicago may police camera. Gaano kaganda ang video quality na makukuha mo? Kung naka-on yon, anong klase ng video ang lalabas mula sa ganong camera? Maganda ang kalidad ng video. Ngayon may ilang uri ng camera. May mga camera na gumagalaw pabalik-balik na walang nag-ooperate at may mga camera na nakatutok lang sa isang particular na lugar.
Meron kaming tinatawag na podcam missions kung saan may uupo sa lugar na pinaghihinala ang maraming karahasan or may pattern ng ganitong aktibidad. Iscan nila yon gamit ang camera habang umiikot sa paligid. Tinatawag itong podcam mission. May ilan talagang ganon at naranasan ko na ito sa ilang kaso ng pagpatay. May podcam ako na nag-i-scan tapos pagpatay, nakaharap na ito sa kabila. Pagbalik makikita mo na lang ang tao sa sahig or may tumatakbo palayo. Madalas parang tsamba lang kung yung camera ay nakakakita ng kahit ano lalo na kung nag-i-scan lang. Ngayon, habang nire-record ito, isang linggo na mula nang matagpo ang patay sina Tepis noong Disyembre 30. Pakiramdam ko, lagi akong nag-a-update, lalo na sa social media, para malaman kung may arestado na. Pagka isang linggo na, parang may inaasahan ka na sa trabaho mo. Ibig kong sabihin, nag-imbestiga at nakasolve ka na ng maraming ganitong kaso ng pagpatay hanggang ngayon. Ano sa tingin mo ang sinasabi ng kutob mo ngayon tungkol sa investigasyon at posibleng nangyari? Kapag konti lang ang impormasyong inilalabas, hindi natin alam lahat ng hawak ng pulis. Dalawa agad ang pumapasok sa isip ko kapag ganito kaunti ang impormasyon. Sa kaso namin, parang wala talaga kaming alam at talagang kailangan namin ng tulong o kaya naman may alam kami, pero ayaw naming malaman ng lahat kung ano ang alam namin. Halimbawa, ayaw naming magbigay ng kahit anong pahiwatig paano kung kamag-anak pala. Gusto naming maging normal ang lahat at mabigyan ng sapat na pagkakataon ng tao para mahuli ang sarili. Maaring wala silang alam o mas marami silang alam pero hindi lang sinasabi. Gaano kadalas, sa karanasan mo, na may mga kaso na, halimbawa, isang linggo na lang at parang wala ka talagang ideya kung ano na ang nangyayari? Alam mo yon kung saan patungo ang investigasyon? Gaano ba kadalas mangyari iyon? Sa tingin ko, marami sa atin ang iniisip na may ginagawa ang pulis, lalo na kapag linggo na ang lumipas. Pero ano ang tunay na kalagayan sa karamihan ng mga departamento ng pulisya? Pangkalahatan ito, hindi lang tungkol sa kasong ito. Alam mo, yung mga panahong isang linggo na at ramdam mo na ang pressure dahil di mo alam ang pupuntahan mo sa investigasyon. Mas madalas kaysa sa inaasahan mo, alam mo yon, mas madalas itong mangyari kaysa sa inaasahan mo. May mga kaso na pagdating mo pa lang sa opisina, galing sa pinangyarihan, malamig na ang kaso, nagawa mo na lahat ng kaya mong gawin, may nakuha kang ebidensya. Hindi ito para maging detalyado. Kadalasan, mga kasong pagtatapon ng bangkay lang ito. Hindi doon pinatay, kundi doon lang natagpuan. Marami sa mga ito ang lumalamig at kailangan mong umaasa ka na lang sa tip, umaasa ka na lang na may makuha sa forensics, umaasa ka na lang na may lalabas na ebidensya o impormasyon na makakatulong sa'yo. Kung ang pagpatay ay nangyari sa bahay ng tao at linggo na ang lumipas, tingin ko may mas malalim pa kaysa sa tanong na sino ang gumawa. Gaano katagal kadalasan yon? Alam mo ba, sigurado akong na-scan na nila ang bahay para sa fingerprint at ibang ebidensya na pwedeng makatulong malaman kung sino ang pumasok nung gabi na yon. Ibig kong sabihin, gaano ba katagal kadalasan bago makuha ang mga resulta ng ganong klase ng ebidensya? Mabilis ang proseso ng fingerprint, madali ang resulta. Kapag may malinaw na latent print, dadalhin sa analyst, ilalagay sa system at titingnan sa APHIS. Mabilis lang yon. Ang DNA, mas matagal ang proseso. Ang mga hibla, mas matagal din. Mabilis ang fingerprint, matagal ang DNA. At sa ngayon, wala pa tayong naririnig kung may nakuha ba mula sa bahay o kung may mga bagay na nagkagulo sa loob ng bahay. Parang may naggulo o sumira sa lugar. Wala pa tayong naririnig na ganun hanggang ngayon sa tingin ko. Paano mo kadalasang nalalaman mula sa forensic na pananaw kung ito ay sinadyang pag-atake laban sa mga tipi? Kailangan mong alamin kung ano ang nangyayari sa likod ng mga pangyayari, kailangan mong hanapin ang kwento sa likod nito. Kausapin mo ang mga nakakakilala sa kanila, lalo na yung pamilyar sa buhay nila. Hindi naman natin alam ang nangyayari sa bahay ng kapitbahay, di ba? Maring maganda ang lahat sa paningin natin, lahat, pero hindi natin alam ang totoong nangyayari. At ang tanging paraan para malaman mo yon ay kailangan mong interbyuhin ang lahat ng nakakakilala sa kanya. At sa kasamaang palad, kailangan mo ring tingnan ang mga pinansyal at mga bagay na may kinalaman doon, mga dating relasyon, lahat ng iyon ay kailangang isama. Karaniwan, sa puntong ito, isang linggo na mula nang nangyari ito, ilan na bang tao ang alam mo? Sa tingin ko, ganun din sa kasong ito. Halimbawa, dentista siya, hindi mo alam kung may alitan sa dental clinic. Hindi mo talaga alam. Alam mo ang background niya, no? Alam natin na may degree siya sa tingin ko sa early childhood education, pero hindi natin masyadong alam ang tungkol sa kanyang professional na buhay. Siguro, paano mo matutukoy lahat ng tao na kailangan mong kausapin sa panahong yon at paano mo mababawasan ang listahan? Sige, ang klase ng impormasyon ng taong ito, mahalaga ito. At ito naman ay isang tao lang na gustong tumulong at gano'n na nga. Alam mo, bukod sa mga pangunahing interview sa pamilya, katrabaho at kapitbahay, ikaw na rin ang gumagawa ng lahat ng iyon.
Kailangan mong tingnan ang kanilang social media, kailangan mong tingnan ang kanilang mga tala ng tawag sa telepono para makita kung sino ang kausap nila, sino ang kinakausap nila. Bago mangyari ito, ang taong ito ba ay bisita sa bahay? Ang taong ito ba ay nasa loob na ng bahay? Kapag nangyari ito, maaaring iyon ang dahilan kung bakit hindi ka nakakakuha ng malakas na babala mula sa aso o wala kang nakukuhang babala mula sa iyo. Walang sapilitang pagpasok. Kaya bukod sa paggawa ng mga interview na kailangan mong gawin, kailangan mo ring maghukay ng mas malalim. Kailangan mong tingnan, gaya ng sinabi ko, ang kanilang mga pinansyal, kailangan mong tingnan ang kanilang social media, kailangan mong tingnan ang kanilang mga telepono. Hindi mo sila iniimbestigahan kundi inaalam mo lang kung bakit ito nangyari sa kanila. At maiisip mo talaga yung mga batang yon. Kung ano man ang nakita o hindi nila nakita, pero kung ano ang kailangan nilang pagdaanan sa mga susunod na taon. At pati na rin ang pamilyang ito. Umaasa ka na lang na makakamit nila ang hustisya, at may ginagawa ang mga pulis at darating din ang hustisya sa huli. Si retiradong Detective Commander Wills Villar ng Chicago Police Department ay laging masarap makasama sa Law and Crime. Salamat sa oras mo ngayon. Ikinagagalak ko, Chris. Diyan nagtatapos ang kaso mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.